Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 352. Hinawakan ni Andrew Cheng ang kanyang ilong at ngumiti at sinabing, "Huwag kang magulo, kung ako ay mayaman at bata pa, saan maghahirap at paano maghahirap ang aking asawa?" Sumimangot ang magandang kilay ni Marian Young, hawak ang maliit na bibig nito, at tumingin kay Andrew Cheng ng may kainahinala, sinabing, "Talaga, nagsisinungaling ka ba sa akin? Naglilihim ka na naman ba, Andrew?" Gayunpaman, hindi ito maamin ni Andrew Cheng. May sarili siyang plano sa Rice Angel Investment Group, hindi lang para mamuhunan sa bikaang, kundi higit sa lahat, para maakit ang atensyon ng ilang tao sa likod nito. Gaya ng Helen Jing, gaya ni Lester Cao. Kapag nalaman ng mga taong ito ang pagkakaroon ng Rice Angel Investment, paano sila magtitiis at hindi lalapit upang humingi ng kooperasyon? Lalo na si Helen Jing, hindi ba siya kakain ng ganoon kalaking cake? Kasama si Marian Young, umalis si Andrew Cheng. Dahil, ngayon, espesyal na inimbitahan ni Miss Marjorie Lau ang kanyang sarili. Tungkol ito sa bagong gamot ni Bikaang. Sa isang Xingyu Tea Restaurant. Kinawian ng dalawang dilag si Andrew Cheng. Hindi rin malabo si Andrew Cheng. Ngumiti siya at dumaan habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Sa pagpupulong, medyo nakasilo si Andrew Cheng. Si Maris Lee, na matagal nang hindi nakikita, ay nakasuot talaga ng low-cut short skirt ngayon. Ang kanyang magandang figure ay yumanig kay Andrew Cheng. Si Maris Lee ay hindi tumitingin sa murang edad na ito, ngunit ang malaki ay hindi maliit. Higit pa rito, lumabas si Miss Maris Lee na may espesyal na damit ngayon, na may kulay rosas na cherry na bibig, maislan at pinong ilong na kiyong, at ang kanyang mapagmataas na katawan kasama ang isang pares ng kapansin-pansing peach eyes. Bahagyang napaangat ang sulok ng kanyang bibig, at nabuhayan siya ng loob nang makita ang reaksyon ni Andrew Cheng. Nakabawi si Andrew Cheng, umubo ng ilang beses, ngumiti ng magalang, at sinabing, "Ano ang hinahanap mo sa akin? Blind date ba itong si Maris Lee?" Nagulat si Andrew Cheng. Hindi pa niya nakita si Maris Lee na nagbihis ng ganito, at halos maakit siya sa kanyang mga buto, at lahat ng mga mata sa restaurant ay natipon sa kanya. May masamang pakiramdam. Si Miss Marjorie Lau naman ay nagbihis ng napakagandang araw ngayon at humigop ng tsaa. "Bakit, hindi kita mahanap kung okay lang ako?" Umupo si Andrew Cheng, hawak ang kanyang binti at hawak ang kanyang mga braso, nakatingin sa dalawang magagandang babae na may mga bulaklak sa tapat, at nagtanong, "Bakit gusto mo akong sumama?" Kung pagmamasdan ko ang dalawang magagandang babae, hindi ko isip na manatili ng kaunti pa. Nang marinig ito ni Andrew Cheng, binigyan siya ni Maris Lee ng puting tingin at sumagot, "Ano ang ginagawa mo, hindi mo mahahanap kung ayos ka lang." Humigop ng kape si Andrew Cheng at tamad na sinabi, "Napaka-busy. Nasa ospital pa ang asawa ko, kaya kung mayroon ka, magsabi ka lang." Nang marinig ito ni Maris Lee, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at nagpout, "Huwag mong sabihin, maaari kang sumama kung may gusto ka, walang bang pipigil sa iyo?" Oo, medyo awkward ang atmosphere. Nagalit si Miss Maris Lee, ito talagang si ang tanggang ito. "Andrew Cheng, hindi mo ba nakikita na gusto niya siya? Sinadya mo ba siyang bihisan ng ganito?" Ang babae ay masaya para sa kanyang sarili. Ngumiti si Marjorie Lau at nagsabi, "Oh, anong ginagawa ninyong dalawa? Ito ba ang kalaban? Kurot lang ito." Bamulong si Maris Lee. Sino ang nagsabi sa kanyang kaibigan, gusto niyang paalalahanan siya, "Tingnan mo siya, magmukhang naiinip, kalimutan, lobo na may puting mata." Walang magawa si Andrew Cheng at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, Okay, mali ako, Miss Lee, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kalimutan mo na, tamad na hindi kita pansinin." Tinikom ni Maris Lee ang kanyang bibig. Dito, pinanood din ni Marjorie Lau ang pag-aaway nilang dalawa, at pagkatapos ay sinabi, "Andrew Cheng, ano ang naisip mo noong huling sinabi ko sa iyo? Ano ang sinabi ni Marian Young?"
Sa sandaling tumangala si Andrew Cheng, alam niya na si Marjorie Lau ay gumawa ng appointment para sa bagay na ito, at nagpanggap lang na tanga. Ano ang problema? Ang pamilya Lau. Handa ka na bang muling pumasok sa mainland? Huling beses kong sinabi sa iyo, nakausap mo ba si Marian Yang tungkol sa bagong kooperasyon sa mga gamot ni Nabikang at ng pamilya Lau? Medyo nagulat si Miss Marjorie. Sa pagtingin kay Andrew Cheng, natakot siya na hindi niya ito binanggit. Siya ay nababalisa, hindi, upang maging tumpak. Ito ay ang kamakailang usapin tungkol sa Rice Angel Investment Group na aktibong naghahanap ng kooperasyon ng Bikang, na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa. Ilang beses na siyang hinimok ni Xiangjiang, at kung hindi sila makapag-usap, magpapadala ang pamilyang Lin ng iba na pumunta. Sa oras na iyon, bumalik si Miss Marjorie sa pamilya Lau, humarap sa kapalaran na gusto niyang alisin sa kanyang buhay. Direktang sumagot si Andrew Cheng, nabanggit ko ito, ngunit. Pero, si Marjorie Lau ay nababalisa at nakasimangot. Tumingin si Andrew Cheng kay Miss Marjorie na nababalisa at umiling, wala akong planong makipagtulungan sa pamilya Lau pansamantala. Kung tutuusin, alam mo rin na biglang nagkaroon ng Rice Angel Investment Group sa Xiangjiang at ako. Hinahanap ko ang asawa ko para makipagtulungan. Andrew Cheng, sa tingin ko ay dapat mong sabihin sa iyong asawa ang tungkol sa bagay na ito. Bagamat ang pamilya Lau sa Xiangjiang ay umalis sa mainland sa loob ng maraming taon, nandoon pa rin ang pundasyon. Ang kapangyarihan at pinansyal na koneksyon ng pamilya Lau ay hindi maihahambing sa mga mayayaman at ang kabataan. Wika ni Marjorie Lau. Agad na sinabi ni Andrew Cheng, nakikinig sa sinabi mo, ang pamilya Lau ay maaaring magbukas ng mainland market. Kailangan mong malaman na ang hinaharap ng bagong gamot na ito na binuo ng kumpanya ng aking asawa ay walang hangganan, at hindi ako pamilyar sa pamilya Lau. Masyadong nagmamadali. Sa sandaling bumaba ang boses, ang mga mata ni Miss Marjorie ay maliwanag. Tinitigan niya ng diretso si Andrew Cheng at sinabing, hanggat may intensyon si Bikang, maaari mong pag-usapan ang anumang bagay. Maaari ko ring sabihin sa iyo Andrew Cheng, kahit na ang pamilya Lau ay hindi kasing laki sa mainland gaya ng dati. Gayunpaman, sa dayuhan. Mga bansa, ako ay may ganap na karapatang magsalita. Lalo na sa dayuhang industriya ng parmasyutiko, ang pamilya Lau ay may sapat na timbang. Hanggat ang pamilya Bikang at Lau ay nagkakaroon ng kooperasyon, ang bagong gamot na ito ay ipupromote sa ibang bansa, at ang kita sa hinaharap ay maaaring ganito ang dami. Itinaas ni Marjorie Lau ang isang daliri. 100 bilyon. Sabi ni Andrew Cheng. Sa isang salita, umubo si Maris Lee. 100 bilyon. Negosyo ba o pagmamayabang ang pinag-uusapan ng 2 taong ito? Napakalakas ng kumpanya ng asawa ni Andrew Cheng, anong bagong gamot? Umiling si Marjorie Lau at sinabing, konserbatibong pagtatansya, trilyong kita sa merkado. Trilyon. Direktang pumulandet si Maris Lee, nakatitig sa kanila ng nanlalaki ang mga mata, pakiramdam ng nanunood ng neuropathy. Ate Marjorie, hindi ka ba nilalagnat? Hinawakan ni Maris Lee ang noo ni Marjorie Lau. Binigyan siya ni Miss Marjorie Lau ng inosenteng tingin, patuloy na tumingin kay Andrew Cheng, at seryosong sinabi, paano na? Inisip ito ni Andrew Cheng at sinabing, well, maaari mong isaalang-alang ito, ngunit ang gusto kong itanong ay, maaari mo bang i-represent ang pamilya Lau? Sa ngalan ng pamilya Lau. Bahagyang sumimangot si Marjorie Lau at tumingin kay Andrew Cheng, hindi alam kung ano ang iniisip ng kabilang partido. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Marjorie Lau. Wala lang, gusto kong makausap, pero gusto kong makausap ang pamilya Lau sa Xiangjiang, paano? Nakangiting tanong ni Andrew Cheng. Kailangan kong humingi ng payo. Sa huli, nanlambot si Miss Marjorie at tumabi para tumawag sa telepono. Sa pagkakataong ito rin ay may biglang sumugod na grupo ng mga lalaki sa restaurant. Ano? Napasigaw si Miss Marjorie sa takot, at nahulog ang telepono sa lupa. Ang grupong ito ng mga lalaki na biglang pumasok, lahat ay mabangis at masama, isang bandidong hininga.
Sa sobrang takot ni Marjorie Lau ay mabilis siyang nagtago sa likod ni Andrew Cheng at hinayla ang kanyang braso. Ang grupong ito ng mga tao ay malinaw na narito upang hanapin sila. Mas tiyak, pumunta sila kay Andrew Cheng. Ang pinuno ay isang kalbong lalaki na may puting tigre na tato sa kanyang ulo, na nakakatakot. Ang mga bisita ng restaurant ay pinaalis ng grupong ito ng mga tao. Direktang hindi pinansin ni Andrew Cheng ang mga taong ito at nakangiti pa ring nagtanong, "Miss Lau, kumusta ang iniisip nito?" Hinampis siya ni Miss Marjorie sa kanyang likuran, "Natulala, kailangan mo pa ring isipin ito, nandito ba sila para sa iyo?" Umiling si Andrew Cheng at sinabing hindi niya alam, pinapanood ang kalbong lalaki na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga tao mula sa hindi nakikilalang mga hakbang ng 6 na kamag-anak at naglalakad patungo sa kanyang sarili. Si Andrew Cheng ay medyo walang magawa. Masarap ang hapunan niya at nakikipag-usap tungkol sa negosyo. Siya nga pala ang nagtatanong tungkol sa pamilya Lau. Bakit napakahirap? Sinulyapan ng kalbong lalaki ang payat na si Andrew Cheng at ang dalawang malalaking dilag sa paligid niya, at biglang lumitaw ang isang gintong liwanag sa kanyang mga mata, na nagpapakita ng bakas ng masamang pagnanasa. Itinuro ang ilong ni Andrew Cheng at nagtanong, "Ikaw ba si Andrew Cheng?" Nagkibit balikat si Andrew Cheng at tumango, "Ako nga," maglakas loob na tanungin ito sa kapatid ko. "Buhay mo yan." Hindi naman nagmamadali ang kalbong lalaki, kumuha siya ng upuan at umupo sa tapat ni Andrew Cheng, kinuha ang steak sa katabing mesa at kinain. Nanlamig ang mga mata ni Andrew Cheng at ngumiti siya at nagtanong, "Parang hindi kita kilala, nasaktan mo ba ang kapatid ko?" Inilapag ng kalbong lalaki ang steak sa pinggan, pinunasan ang kanyang bibig, at sumulyap kay Miss Marjorie sa likod ni Andrew Cheng nang walang prinsipyo. Pagtingin sa mabigat na bigat nito, nakaramdam siya ng energetic, hawak ang kanyang mga braso, itinaas ang mga binti niya, at nagpanggap na parang kuya. Said, "Wala yon. May nagbayad lang ng buhay mo." "Who?" tanong ni Andrew Cheng. "Maaari ko bang sabihin sa iyo?" Malamig na bumantong hininga ang kalbong lalaki, hinawakan ang kanyang baba, at biglang nagsabi, "Sa palagay ko ay hindi maganda ang pambubugbog sayo para sayo. Kung ayos lang sayo, hayaan ang dalawang batang babae sa paligid mo na makipaglaro sa aking kapatid, at hindi kita hahayaan paano ito." Nang matapos siyang magsalita, tinitigan niya sina Marjorie at Marisley sa likod ni Andrew Cheng. Ang buong figure ay mas maagap kaysa kay Tita Wang sa susunod na kalye. Lalo na ang mukha ni Miss Maris na buto ng melon at ang puti at malambot na balat ay gusto niyang sugurin. Ay shit! Pagtingin sa payat na batang lalaki, paano ba naman may mga ganyang magagandang babae sa paligid, isa-isang parang diwata. Sa pag-iisip ng ganito, ang kalbo na lalaki ay tumingin kay Andrew Cheng na may kaunting paninibugho at mabangis na sinabi, "Anak, kung gusto mong mabuhay, hayaan ang iyong kaibigan na makipaglaro sa iyong kapatid." Lumingon si Andrew Cheng kay Miss Marjorie at nakangiting sinabi, "Mukhang interesado sa iyo ang kuya na ito, o gusto mo bang makipaglaro sa kanila? Kung ganoon, maaari kong isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa pamilya Lau." Kabanata 353. Ikaw, jerk! How dare you? Galit na galit si Miss Marjorie at hinayla ng mahigpit ang braso ni Andrew Cheng, sa takot na ibenta niya siya. With that, she looked at the greasy na kalbong lalaki with a greasy face, and bully coldly, "It's shameless. Believe it or not, tatawag ako ng pulis. Kung mukha kang pangit, you deserve to sleep with Antoine." Ano ba yang pinagsasabi mo? Mabahong asong babae, nakikita ka nilang kataasan. Nagkibit balikat siya, "Paano kung hindi ako pumayag?" Na-snap. Hinampis ng kalbong lalaki ang mesa, sinipa ang upuan, kinuha ang bote ng red wine sa mesa at itinuro ang ulo ni Andrew Cheng, at mabangis na sinabi, "No promise. Kung gayon ang mga kapatid sa likod ko ay magsisimula na. Halika na. Itinapon mo sa akin ang bata at itinapon, nanatili ang babae, itinapon at itinapon sa kahon para maglaro saglit bago itapon." Tumingin siya kina Marisley at Marjorie Lau, na may masamang liwanag sa kanyang mga mata, "Mga kapatid, halika na.
Ang mga kapatid sa likod ng kalbong lalaki ay nagpalakpakan sandali, at sila ay lumipat patungo kina Andrew Cheng at Miss Marjorie. Mabilis na hinailan ni Miss Marjorie si Maris Lee para magtago sa sulok. Tumingin si Andrew Cheng sa malalakas na lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Malamig ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumuha ng kutsilyo at ipinasok sa braso ng isang tao nang may malakas na pag-click. Damanak ang dugo. Sumugod na lang sa harapan ng lalaki at susuntukan na sana siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasaksak siya at napaiyak bigla. What a stun! What the hell? Gawin mo hanggang kamatayan. Nakita ng kalbong lalaki ang kanyang kapatid na sinabog at nagalit, sumisigaw sa kanyang lalamunan at binasag ang ulo ni Andrew Cheng gamit ang isang bote ng alak. Naramdaman ni Andrew Cheng na may malakas na hangin na sumisigaw sa ulo. Hindi niya ito inisip. Itinaas niya ang paa niya at sinipa iyon. Ang bilis ay nakakagulat na mabilis. Sa isang iglap lang, pinalayas niya ang kalbo at ibinagsak ito sa likod na mesa. Binaligtad ng lalaki ang kanyang kabayo at bumagsak sa lupa habang nakahawak sa tiyan sa masakit na helanghing. Araw ko. Medyo matigas ang ulo ng batang ito. Magkasama ang magkapatid at turuan siyang maging lalaki. Sa isang malakas na rant, ang mga taong gumawa ng gulo ay inatake si Andrew Cheng ng ilang suntok. Tumingin si Maris Lee kay Andrew Cheng na may nakakabaliw na tingin. Sobrang gwapo, ito yung taong gusto ko. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at naghagis ng ilang suntok sa nakaraan, isang hanay ng mga tunog ng kaluskos, maraming malalakas na lalaki ang lahat ay nahulog sa lupa at humagulgol, at walang sinuman ang makaakyat. Pagkatapos ng lahat, ang episode na ito ay dumating at nawala ng mabilis. Si Maris Lee at Marjorie Lau ay tumakbo palabas ng sulok, nagtago sa likod ni Andrew Cheng, pinapanood ang piraso na nakahandusay sa lupa, at hindi nakakalimutang sumipa. Tumingin si Andrew Cheng kay Maris Lee at galit na sinabi, hindi ka naman natatakot, bakit hindi ka nalang bumaril? Sinulyapan siya ni Maris Lee at buong ulong, hindi para bigyan ka ng pagkakataong iligtas ang bayani. Kinurot ni Andrew Cheng ang kanyang baba at sadyang sumulyap kay Maris Lee, na nagsasabing, okay lang ang bida, maganda ba ito? Umirap si Maris Lee, itinuwid ang kanyang dibdib, at pinilit na magtanong, bakit, hindi ba ako maganda? Malaki, hindi maganda. Biglang tumigil sa pagsasalita si Andrew Cheng, at hindi inaasahan na ipapakita ni Maris Lee ang kanyang mapagmataas na katawan ng walang pag-iwas. Kinaladkad ni Miss Marjorie ang braso ni Maris Lee at sinenyasan siyang magpigil. Biglang nagbago ang mukha ni Maris Lee, sumisigaw sa direksyon ng pinto ng restaurant, tumakbo. Tumakbo ang mga bastard na iyon. Gustong tumakas ng kalbong lalaki na nagtakip ng tiyan sa pinto, at nang marinig niya ang sigaw ni Maris Lee, tumakbo siya ng mas mabilis. Ngunit bago pa man siya tumakbo palabas ng pinto, kinuha ni Andrew Cheng ang isang upuan sa tabi niya at ipinukol iyon. Boom! Ano? Sa isang sigaw, bumagsak ang kalbong lalaki sa lupa hawak ang kanyang dagwang ulo. Gusto mong tumakbo? Which is so easy. Ipinalakpak ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at naglakad palapit. Sumunod din sina Maris Lee at Marjorie, at sinipa pa ng huli ang kalbong lalaki ng ilang talampakan, pinagalitan, mabango walang hiya, dahil gusto mo pa akong matulog. Patayin mo! Walang magawang ngumiti si Andrew Cheng, nakatingin sa takot na kalbong lalaki sa lupa, malamig na sinabi, nang hindi binugbog body, hindi mo lang hinihila, bakit parang ewan ka na ngayon? Sa ngayon, hawak ng kalbong lalaki ang kanyang ulo sa isang kamay, puno ng dugo ang kanyang mukha, habang inilipat niya ang kanyang sarili sa pinto, alam niyang napakabangis ng lalaking umaatake ngayong gabi, ay hindi darating upang patayin si Andrew Cheng, hindi ito utak para mamatay. Si Andrew Cheng ay unti-unting nanlamig, tinitigan ang kalbo at nagtanong, sabihin, sino ang nag-utos sa iyo na sumama? Huwag kang magsinungaling sa akin, baka mamatay ka pa. Matapos magsalita, hindi na hinintay ang reaksyon ng kalbo, umakyat si Andrew Cheng at sinipa ang kanyang dibdib.
Sa ilang pag-click, diretso niyang sinipa ang tadyang ng kalbong lalaki, at ang nasaktang kalaban ay gamulong diretso sa lupa. Kailangan mong hampasin ng husto, matatakot ang kabilang partido, at makakasagot ka ng totoo. Ano? Ang kalbo ay sumigaw na parang baboy, at ang masakit na mukha ay baluktot at baluktot. Ay! Sabi ko, huwag ka na mag-away ulit, sabi ko. Takot talaga ang kalbong ta, nakakatakot tong lalaking ta, ang galing magpasimula. Malamig na sumulyap sa kanya si Andrew Cheng, naghihintay ng sagot ng kabilang partido. Ang sabi ng kalbo na may halong pagtataka, oo, ito ay isang misteryosong amo. Nakatanggap ng text message ang ilan sa aming mga kapatid. Kung sino man ang makakasira o makapatay sa iyo ay makakakuha ng kalahating milyon. Sumimangot si Andrew Cheng, misteryosong amo. Roll. Malamig na sumingot si Andrew Cheng. Oo, salamat kuya sa hindi pagpatay. Sa sobrang takot ng kalbo ay mabilis siyang tumakas mula sa restaurant, at kung bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, hindi na siya pupunta rito kahit mamatay siya. Sige, may gagawin pa ako. Tayo muna. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang paa para umalis. Naabutan ni Marjorie Lau at sumigaw, Andrew Cheng, hindi ka makakaalis. Lumingon si Andrew Cheng at nakasimangot at nagtanong, bakit, anong problema? Inosenteng sinabi ni Miss Marjorie at pinaalala ang tungkol sa kooperasyon, ang pagtutulungan ng pamilya Lau at Bik-ang. Bahagyang sinabi ni Andrew Cheng, sabi ko, okay lang na pag-usapan ang tungkol sa pagtutulungan. Dalhin mo na lang ako sa bahay ni Lau sa Xiangjiang. Pagkatapos ng lahat, kumaway si Andrew Cheng sa pintuan ng restaurant. Dumiretso si Marjorie Lau, sa oras din na ito, isang matandang lalaki ang lumabas sa restaurant. Nang makita siya, mabilis na nabawi ni Miss Marjorie Lau ang kanyang malamig na posture, at casual na nagtanong, Lolo Son, bakit hindi mo na lang binaril? Sinulyapan ng matandang lalaki ang sumisigaw na malalakas na lalaki sa lupa at sinabing may walang magawang mapang asar ng ngiti, Miss Four, wala pang huling paraan, ang aking pamilyang Lau ay hindi maaaring makialam. Kapag nalantad, ito ay magdudulot ng hindi kinakailangang gulo sa pamilya Lau. Bahagyang sumimangot ang mga kilay ni Marjorie Lau, at tumingin sa tunog ng pag-alis sa labas ng pinto, bumulong sa kanyang puso, itong Andrew Cheng, bakit masyado kang nagmamalasakit sa pamilya Lau sa Xiangjiang? Lolo Son, gusto kong gawin ng pamilya ko ang mga bagay maayos para sa akin. Biglang sabi ni Miss Marjorie. Miss Four? Please say that? Sabi ng matanda. Tulungan mo akong tingnan ang mga detalye ni Andrew Cheng. Sinabi ni Marjorie Lau na palagi niyang nararamdaman na si Andrew Cheng ay hindi kasing simple ng tila. Sayang talaga ang malambot na kanin. Kaya paano mo ipapaliwanag ang mga bagay tungkol sa Shangri-La sa araw na iyon? Hindi nagtagal pagkaalis ni Andrew Cheng sa restaurant, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nestor Young. Sa telepono, mukhang tuwang-tuwa si Man Nestor at sinabing, Andrew Cheng, bumalik ka kaagad, may problema ang nanay mo. Anong nangyari kay Marte Pingin? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.